Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. Natatandaan niyo pa po ba ang mga araw na paggising sa umaga buong sigla kayong bumabangon sa kama para harapin ang bagong araw ng walang alinlangan? Naaalala niyo pa po ba iyon? Huwag po kayong mag-alala kung ang inyong mga binti ay hindi na kasinlakas at kasigla tulad ng dati. Hindi po kayo nag-iisa sa nararamdamang iyan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong paraan upang maibalik ang ilan sa sigla ng inyong kabataan? Hindi po ito isang bagong teknolohiya o isang milagrosong gamot. Ito ay isang bagay na mas natural at mas simple. Mga minamahal kong kababayan, ngayong araw ay ibubunyag natin ang 7 bitamina at mineral na maaaring maging susi sa pagpapanatili ng malakas at matatag na mga binti hanggang sa ating pagtanda. Ang mga sustansyang ito ay maaaring maging napakahalaga para mapanatili ang inyong kalayaan, makasabay sa paglalaro ng mga apo sa parke o para lamang maging mas kampante at tiwala sa sarili kapag kayo ay nasa labas. Itigil na po natin ang pag-aalala sa pangangatog ng mga paa o sa mga nakakainis na pulikat. Alam ko po kung ano ang iniisip ninyo ngayon. Narinig ko na ang lahat ng iyan. Ngunit, sinisigurado ko po sa inyo, hindi ito ang karaniwan ninyong naririnig na payong pangkalusugan. Maaaring magulat kayo sa aming ibabahagi dahil masusi po naming pinag-aralan ito. Kaya naman bakit hindi po kayo umupo sa inyong paboritong silya, magtimpla ng isang tasa ng mainit na kape o salabat at maghandang tuklasin ang tungkol sa unang bitamina sa ating listahan. Marahil ay hindi nyo pa ito naisip kailanman para sa kalusugan ng binti, ngunit ito ay isang bagay na maaaring nasa inyong kusina na. Handa na po ba kayong simulan ang inyong paglalakbay tungo sa mas matibay at maaasahang mga binti? Simula ngayon, huwag pong mag-atubiling magtanong sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Sama-sama po nating buuin ang isang mas malakas at mas malusog na kinabukasan. Sa ating talakayan, susuriin natin ang 6 na pangunahing bitamina para sa lakas ng binti at iraranggo natin sila mula ika-6 hanggang sa 1. Ang ikatlo ay tiyak na ikagugulat ninyo. Ngayon, simulan na po natin. Ika-6, potassium. Isipin niyo po ang paggising sa umaga na biglang nanigas at sumakit ng matindi ang inyong binti dahil sa pulikat. Ito ay isang pangkaraniwang pakiramdam na madalas ay isang senyales ng kakulangan sa potassium. Ang mahalagang mineral na ito ay siyang namamahala sa balanse ng likido sa loob ng mga selula ng kalamnan na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga muscles. Kapag kulang sa potassium, maaaring kusang manigas ang mga kalamnan na nagreresulta sa mga nakakainis na pulikat, lalo na sa binti. Ang problemang ito ay maaaring maging isang malaking hadlang para sa mga nakatatanda na posibleng nabawasan na ang mas ng kalamnan o humina na ang sirkulasyon ng dugo na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ngunit hindi lamang pulikat ang problema. Naranasan nyo na po ba ang paninigas kapag naglalakad o napansin nyo bang nanginginig ang inyong mga binti matapos tumayo ng matagal? Ang potassium ay mahalaga para sa maayos na komunikasyon sa pagitan ng inyong mga nerves
at kalamnan na nagbibigay daan para sa makinis na kontrol. Ang kakulangan nito ay maaaring makagambala sa komunikasyong ito na nagiging sanhi ng panginginig, panghihina o kawalan ng kakayahang iangat ang inyong mga paa. Ang lahat ng ito ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang pag-iwas sa pagkahulog ay kritikal para sa ating mga senior citizen. Ang potassium ay mabuti hindi lamang para sa mga kalamnan, kundi pati na rin sa mga buto. Pinapalabnaw nito ang mga acid sa katawan na maaaring makabawas sa densidad ng buto sa paglipas ng panahon. Ang isang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkawala ng buto na nagpapababa ng panganib ng osteoporosis at nagpapatibay sa mga binti. Ayon sa mga pananaliksik, tinitiyak ng potassium na ang mga kalamnan at buto ng inyong binti ay nagtutulungan ng maayos. Paano natin masisiguro na nakakakuha tayo ng sapat na potassium? Sa kabutihang palad, maraming masasarap na opsyon. Bagamat kilala ang saging bilang mapagkukunan ng potassium, may iba pang mahuhusay na pagkukunan tulad ng kamote, abokado, spinach, beans at dalandan. Kahit ang nilagang patatas na may balat ay nagbibigay ng mas maraming potassium kaysa sa saging. Ang susi ay ang pagkain ng iba't ibang uri ng mga pagkaing ito araw-araw upang mapanatili ang malusog na buto at kalamnan. Gaano karaming potassium ang kailangan? Ang mga kalalakihan ay dapat maghangad ng 400 mg bawat araw, habang ang mga kababaihan ay dapat maghangad ng 600 mg. Karaniwan itong makukuha sa pamamagitan ng pagkain ng balanseng dieta na puno ng prutas, gulay at legumes. Bagamat ang mga suplemento ay maaaring maging kaakit-akit para sa mga nahihirapang maabot ang kanilang pangangailangan sa potassium sa pamamagitan lamang ng pagkain, mahalagang subaybayan ng mabuti ang inyong intake at kumonsulta sa doktor kung meron kayong mga kondisyong pangkalusugan tulad ng sakit sa bato o alta presyon na nakakaapekto sa antas ng potassium. Ikalima, vitamin B12. Kapag pinag-uusapan ang lakas ng binti, ang karaniwang paksa ay calcium at protina. Ang vitamin B12 ay madalas na napapabayaan. Sa kabilang banda, ang vitamin B12 ay mahalaga para sa neuromuscular function, ang koneksyon ng ating mga ugat at kalamnan. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong mga nerbiyos sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga signal mula sa inyong gulugod ay epektibong nakakarating sa inyong mga binti. Kung hindi kayo nakakakuha ng sapat na B12, ang inyong mga kalamnan ay maaaring makatanggap ng maling signal na maaaring magdulot ng mga problema tulad ng panghihina, kawalan ng katatagan at pagkawala ng kontrol sa motor. Ang samsina, ang isang karaniwang sintomas ng kakulangan sa BB12 ay ang mga binti na mabigat at pagod, kung minsan ay may kasamang pangingilig o pamamanhid. Nakalulungkot ang mga nakatatanda ay karaniwang apektado ng kapansanang ito. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na iniimbak ng katawan sa taba o madaling naa-absorb mula sa iba't ibang pagkain, ang pagsipsip ng vitamin B12 ay lubos na nakasalalay sa operasyon ng sistema ng panunaw. Upang makuha ang vitamin B12 mula sa pagkain, kailangan ang sapat na stomach acid
at isang protina na tinatawag na intrinsic factor. Ang produksyon ng stomach acid ay karaniwang bumababa habang tayo ay nagkakaedad, at ang mga kondisyon tulad ng acid reflux gastritis at matagal na paggamit ng antacid ay maaaring lalong makahadlang sa pagsipsip nito. Bukod pa rito, isang malaking bahagi ng mga nakatatanda ay kumakain ng mga dieta na kulang sa mga pagkaing mayaman sa B-double-sapin na hindi sinasadyang nagiging sanhi ng unti-unting pagkawala ng mahalagang elementong ito. Ang kakulangan sa vitamin B12 ay maaaring magdulot ng mas malubhang problema kaysa sa panghihina lamang. Maaaring magresulta ito sa permanenteng pinsala sa nerbiyos na maaaring makaapekto sa reflexes balanse at koordinasyon ng isang tao. Sa katunayan, isang malaking bilang ng mga senior citizen na may mga sintomas tulad ng madalas na pagkahulog, hirap sa paglalakad, o pakiramdam na namamatay, ang kanilang mga binti ay nakararanas ng mga epekto sa nerbiyos ng kakulangan sa vitamin B12. Ang pagkasirang ito ay madalas na napagkakamalang normal na proseso ng pagtanda dahil ito ay unti-unti, ngunit ito ay lubos na maiiwasan. Ang pagpuno sa mababang antas ng B12 ay maaaring lubos na mapabuti ang enerhiya at paggalaw. Ang mga nakatatanda na nagagawang malampasan ang kakulangang ito ay naguulat ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa paggana, lakas at tibay ng kanilang mga binti. Ngunit saan nagmumula ang mahalagang bitaminang ito? Ang mga produktong mula sa hayop ang pangunahing pinagkukunan ng vitamin B12. Ang maninipis na karne, isda, itlog at mga produktong gatas ay ang pinakamahusay na nagbibigay nito, gayon din ang mga shellfish, lalo na ang mga tulya at atay. Mahalaga para sa mga nasa plant-based na dieta o may kapansanan sa pagsipsip ng B12 na uminom ng mga suplemento ng B12 at kumain ng mga pagkaing pinatibay tulad ng mga cereal at plant-based na gatas. Ang magandang balita ay madaling inilalabas ng katawan ang anumang sobrang vitamin B12 sa pamamagitan ng ihi, kaya't ito ay isa sa mga pinakaligtas na bitamina kapag iniinom bilang suplemento. Maraming matatanda ang maaaring makinabang sa buwanang iniksyon o mataas na dosis ng B12 supplements, lalo na kung limitado ang kanilang pagsipsip mula sa pagkain. Maaaring regular na subaybayan ang dugo upang mapanatili ang tamang antas at maiwasan ang unti-unting paghina ng paggana ng binti na nauugnay sa kakulangan. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagkakaroon ng malakas na binti ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malakas na kalamnan. Nakasalalay din sila sa matalas na reflexes, mahusay na koordinasyon at malusog na aktibidad ng nerbiyos. Gaano man karami ang inyong ehersisyo, kung ang inyong mga nerbiyos ay hindi gumagana ng tama, ang inyong mga binti ay hindi makakagalaw ng maayos. Ito ay isang mabisang paraan na madalas na hindi napapansin, ngunit isa sa mga pinakamahusay na estratehiya upang mapanatili ang paggalaw at kalidad ng buhay habang kayo ay tumatanda ay ang pagpapanatili ng sapat na antas ng vitamin B12. Ika-4, vitamin D. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang ating katawan. Nagreresulta ito sa pagbaba ng mass ng kalamnan, pagkasira ng densidad ng buto,
at mga kilos na dati madali ay maaaring maging mahirap. Nakakagulat. Isa sa mga dahilan para sa madalas na hindi napapansing paghinang ito ay ang kakulangan sa vitamin D. Bagamat kilala ang vitamin D sa papel nito sa kalusugan ng buto, ito rin ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng binti balanse at pangkalahatang paggana. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng bitaminang ito sa pagpapanatili ng kalusugan at paggalaw sa mga nakatatanda at kung paano ang pagtiyak na sapat ang nakokonsumo nito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kalidad ng buhay. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang kahusayan ng ating balat sa paggawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Malaking bahagi ng mga nakatatanda ay mas kaunti ang oras na ginugugol sa labas dahil sa mga isyu sa paggalaw, pagbabago sa pamumuhay o pag-aalala tungkol sa kanilang balat. Nagre-resulta ito sa isang pangkalahatang kakulangan na unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan na kalaunan ay humahantong sa mga binti na hindi matatag at marupok. Ang hindi sapat na antas ng vitamin D ay nauugnay sa panghihina ng kalamnan tulad ng ipinapakita ng ilang pag-aaral. Dahil sa ugnayang ito, mas malamang na mahulog ang mga nakatatanda. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ay nagpakita na ang mga matatanda na may sapat na antas ng vitamin D ay may mas mahusay na lakas ng kalamnan, mas mahusay na balanse, at mas mahusay na koordinasyon na lahat ay nagpapababa ng kanilang panganib sa mga bali at aksidente. Mas nahirapan ang mga may kakulangan na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtayo o pag-akyat sa hagdanan dahil mas mabilis bumaba ang kanilang mas ng kalamnan. Ang vitamin D ay may mas malawak na benepisyo bagamat ang pagsipsip ng calcium at kalusugan ng buto ay parehong mahalagang proseso. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng rate ng synthesis ng protina at pagpapabuti ng neuromuscular transmission, dalawang proseso na may malaking impluensya sa paggana ng kalamnan. Kung wala ito, mahihirapan ang inyong mga kalamnan sa binti na gumana ng tama. Isipin nyo ito bilang pagkain para sa mga kalamnan sa inyong mga binti. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng mahalagang papel ng vitamin D sa pagpapanatili ng fast-twitch muscle fibers na mahalaga para sa balanse at mabilis na reflexes. Ang mga hiblang ito ay nakakatulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na mas mabilis na tumugon sa biglaang pagbabago sa balanse. Ang kakulangan ng sapat na vitamin D ay nagpapababa sa pagiging epektibo ng mga hiblang ito na nagpapataas ng panganib ng pinsala, nagpapabagal ng mga reaksyon at nagpapahina sa mga kontraksyon ng kalamnan. Ang mga nakatatanda ay madalas na nagdurusa sa talamak na sakit at paninigas ng binti na nababawasan ng kakayahan ng vitamin D na bawasan ang pamamaga sa mga tissue ng kalamnan. Ang mga madalas na nakakaranas ng sakit sa binti tulad ng pulikat paninigas o sakit na hindi maipaliwanag ay maaaring makahanap ng malaking ginhawa sa simpleng pagkilos ng pagtaas ng kanilang antas ng vitamin D. Kung ang kakulangan sa vitamin D ay babaliwalain, maaari itong magdulot
ng malubhang issue sa kalusugan bukod sa mas mahinang mga binti. Ang pinakamahalagang dahilan ng pag-aalala ay ang osteoporosis at mga bali. Ang inyong mga buto ay magiging mahina at marupok kung hindi kayo nakakakuha ng sapat na vitamin D dahil mahihirapan ang inyong katawan na sumipsip ng calcium. Ang isang simpleng pagkahulog ay maaaring magdulot ng malubhang bali na lubos na maglilimita sa kalayaan at paggalaw ng isang tao. Ang paghina ng pag-iisip, huminang immune system at mas mataas na panganib ng sakit sa puso ay lahat nauugnay sa kakulangan sa vitamin D. Ang epekto nito sa mga buto at kalamnan ay isang aspeto lamang nito. Bukod sa panganib ng mas mahinang mga binti ang mga senior na hindi nakakakuha ng sapat na vitamin D, ay mas malamang na magdusa sa mga malalang sakit na lalong nagpapababa ng kanilang kalidad ng buhay. Ang tanong ay ano ang maaaring gawin? Ang magandang balita ay ang pagkuha ng sapat na vitamin D ay hindi lamang madali, ngunit maaari rin itong magkaroon ng mga nakapagbabagong benepisyo. Narito ang pinakamabisang paraan upang mapalakas ang inyong antas ng vitamin D at mapanatiling malakas at matatag ang inyong mga binti. Pagbibilad sa araw. Kahit 15 hanggang 30 minuto lamang sa direktang sikat ng araw, lalo na sa umaga o hapon, ay natural na magpapalakas sa produksyon ng vitamin D ng katawan. Ilantad ang mga braso at binti para sa pinakamataas na pagsipsip. Gayunpaman, dapat mag-ingat sa paggamit ng sunscreen dahil maaari itong magresulta sa pagbaba ng produksyon ng vitamin D. Mga pagkaing mataas sa vitamin D, ang mga matatabang isda tulad ng salmon at mackerel, itlog fortified na mga produktong gatas at kabute, ay lahat makakatulong na mapataas ang inyong intake ng vitamin D, bagamat ang dieta lamang ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Mga suplemento, maraming senior, lalo na ang mga gumugugol ng maraming oras sa loob ng bahay, ay talagang nangangailangan ng suplemento ng vitamin D. Inirerekomenda ng karamihan sa mga doktor ang 800 hanggang 1,000 IU araw-araw para sa pinakamainam na kalusugan ng buto at kalamnan. Para sa mga malubhang kakulangan, gayunpaman maaaring kailanganin ang mas mataas na dosis sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Ang antas ng vitamin D ay maaaring matukoy sa isang simpleng pagsusuri sa dugo. Ikatatlo, calcium. Hindi tulad ng mga kabataan na ang mga buto ay lumalaki pa, ang mga nakatatanda ay may unti-unting pagkawala ng mass ng buto na nagpapataas ng kanilang panganib sa mga bali. Ang mga nakatatanda ay madaling kapitan ng malulubhang pinsala tulad ng bali sa balakang bali sa hita at stress fractures sa ibabang bahagi ng binti. Dahil sa kung gaano kadalas ang mga pinsalang ito ay partikular na nakakasama sa mga binti. Ang pagkahulog ay maaaring medyo banayad, ngunit para sa mga may hindi sapat na deposito ng calcium, maaari itong magresulta sa mahabang panahon ng paggaling o kahit na permanenteng problema sa paggalaw. Ang calcium ay mahalaga hindi lamang para sa malusog na buto. Kailangan din ito para sa pag-urong ng kalamnan. Kung kayo ay tumatayo mula sa isang upuan o humahakbang, ang inyong mga kalamnan ay gumagana sa masalimuot na pagkakatugma
sa mga calcium ion. Ang mga pag-urong ng kalamnan na dulot ng calcium ay nagbibigay daan para sa tuloy-tuloy at kontroladong mga paggalaw. Ang mga kalamnan na walang sapat na calcium ay maaaring mamulikat manghina o mahirapang bumuo ng lakas na kailangan para sa katatagan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang madalas na pulikat sa binti, mabagal na paggalaw, at pagbaba ng tibay ng kalamnan ay karaniwang sintomas ng kakulangan sa calcium. Paano natin masisiguro na ang ating katawan ay nakakakuha ng sapat na calcium na kailangan nito? Ang mga produktong gatas tulad ng keso, yogurt at gatas ay kabilang sa mga pinakamahusay na mapagkukunan, ngunit hindi lamang sila. Ang mga karagdagang mapagkukunan ng calcium ay kinabibilangan ng mga madahong gulay tulad ng bok choy at kale almonds, tofu, sardinas at mga plant-based na gatas na may idinagdag na calcium. Ang pagkakaiba-iba ay susi. Ang pagsasama ng iba't ibang mapagkukunan ng calcium sa inyong dieta ay nakakatulong na suportahan ang kalusugan ng buto at matiyak ang patuloy na pagsipsip. Ngunit ang pagkain ay maaaring hindi palaging sapat para sa inyo, lalo na kung mayroon kayong mga restriksyon sa dieta o mga problema sa pagsipsip. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring makatulong ang mga suplemento ng calcium, lalo na kung gagamitin kasama ng vitamin D upang mapataas ang pagsipsip. Gayunpaman, mahalagang makamit ang tamang balanse dahil ang sobrang calcium, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring humantong sa mga bato, deposito sa mga ugat at mga problema sa panunaw. Ang pagkonsumo ng calcium para sa mga nakatatanda ay dapat nasa pagitan ng 1,000 at 1,200 mg bawat araw na perpektong mula sa kombinasyon ng mga natural na pagkain at suplemento kung kinakailangan. Ang pisikal na ehersisyo ay kasing halaga ng pag-inom nito. Ang mga gawaing nagbibigay bigat tulad ng paglalakad, pagsasanay sa resistensya at kahit na banayad na pag-jogging ay nagtataguyod ng pagbuo ng buto sa pamamagitan ng pagtulong sa eksaktong paghahatid ng calcium sa mga kalamnan at buto kung saan ito kinakailangan. Kahit na sapat ang pagkonsumo ng calcium, hindi ito sapat upang lubos na mapalakas ang sistema ng kalansay kung walang ehersisyo. Ang hindi lamang pagpapabaya sa calcium ay nagpapahina sa inyong mga buto, ngunit pinipigilan din kayo nito na malayang kumilos, makisali sa inyong mga paboritong aktibidad at mapanatili ang inyong kalayaan. Ang isang buhay na puno ng paggalaw, seguridad at tiwala ay nagsisimula sa malakas na buto at malusog na kalamnan na parehong nangangailangan ng calcium. Ikadalawa, vitamin K. Kapag pinag-uusapan ang mahahalagang bitamina para sa malusog na buto, madalas na nababanggit ang vitamin D at calcium. Ngunit ang vitamin K ay ang kasama nilang hindi gaanong napapansin pero kasing halaga rin. Isipin niyo po ang vitamin K bilang isang tagapamahala ng trapiko para sa calcium. Ito ang mahalagang elemento na pumipigil sa calcium na mamuo sa malalambot na tissue tulad ng mga ugat, kung saan maaari itong magdulot ng paninigas, problema sa sirkulasyon at sakit sa puso. Sa halip, dinadala nito ang calcium sa mga buto kung saan ito kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang calcium
ay nagpapatibay sa inyong mga buto at nagpapanatili sa inyong mga binti na malakas at nababaluktot. Ang vitamin K ay mahalaga. Para sa mga nakatatanda, kailangan nating bigyan ng partikular na atensyon ito. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga taong kumukonsumo ng mas maraming vitamin K ay may mas mahusay na kalusugan ng buto, mas matibay na mga buto, at mas mababang panganib ng bali. Sa pamamagitan ng pag-activate ng osteocalcin, isang protina na nagkakabit ng calcium sa bone matrix, pinapabuti ng vitamin K ang densidad ng buto at ang resistensya sa bali. Ngunit ang vitamin K ay kapaki-pakinabang hindi lamang para sa mga buto. Kailangan din ito para sa malakas na kalamnan at kasukasuan. Isang karaniwang maling akala ay ang pagkakaroon ng malusog na binti ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng matibay na buto. Ang malambot na kasukasuan at mahusay na kalamnan ay iba pang mga pagsasaalang-alang. Ipinakita ng pananaliksik na binabawasan ng vitamin K ang pamamaga sa mga kasukasuan na posibleng nagpapabagal sa pag-unlad ng osteoarthritis at nagpapaginhawa sa paninigas ng tuhod, isang laganap na isyu sa mga nakatatanda. Kung ang inyong mga tuhod ay naninigas o sumasakit, pagkatapos umupo ang vitamin K, ay maaaring ang suplemento na kulang sa inyo upang mapanatiling gumagalaw ang inyong mga tuhod at mapawi ang pananakit. Ang mahinang kalamnan sa binti ay madalas na nauugnay sa mga paghihirap sa paglalakad, mga isyu sa balanse, at mas mataas na pagkakataon ng pagkahulog. Kamakailang mga pag-aaral ay nagpakita na ang vitamin K ay tumutulong na mapanatili ang lakas at koordinasyon ng kalamnan, lalo na sa mga nakatatanda, sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga antas ng calcium sa mga selula ng kalamnan na tinitiyak ang tamang paggana at pag-iwas sa mga alanganing paggalaw na maaaring magresulta sa pagkahulog. Mayroong dalawang uri ng vitamin K. Ang vitamin K1 ay pangunahing matatagpuan sa mga halaman tulad ng spinach kale, Swiss chard Brussels sprouts, at collard greens. Ang vitamin K2 na nag-aalok ng karagdagang mga benepisyo ay matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto fermented soybeans, mga matatagal na keso, at ilang produktong hayop tulad ng atay at itlog. Ang K2 ay mas epektibo sa paglipat ng calcium sa mga buto kaysa sa mga ugat, at ito ay may mas mahabang half-life sa katawan. Ang pagdaragdag ng inyong pagkonsumo ng mga madahong gulay at fermented na pagkain ay isang matalinong natural na diskarte upang mapataas ang inyong antas ng vitamin K araw-araw. Ang pagdaragdag ng isang serving ng kale sa inyong smoothie o ilang ginisang spinach sa inyong hapunan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, maaaring kailanganin ang mga suplemento para sa mga taong may problema sa pagsipsip ng vitamin K mula sa pagkain, tulad ng mga gumagamit ng pangmatagalang antibiotics o may mga issue sa panunaw. Mag-ingat po dahil nakakaapekto ang vitamin K sa pamumuo ng dugo kung umiinom kayo ng mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin. Dapat kayong kumonsulta sa inyong doktor bago dagdagan ang inyong intake. Unang bahagi, vitamin B6. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang vitamin B6, na kilala rin bilang pyridoxine,
para sa malalakas na kalamnan at binti. Maraming iba pang sustansya ang tumutulong sa paggalaw, ngunit ang bis ay kailangan para sa kalusugan ng nerbiyos, paghilom ng kalamnan at pagtiyak na ginagamit ng katawan ang protina ng mahusay upang bumuo at mapanatili ang mas ng kalamnan. Ang kakulangan nito ay maaaring magpahina kahit sa pinakamalakas na kalamnan sa paglipas ng panahon na ginagawang napakahirap kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo o pag-akyat sa hagdanan. Madalas na nakakalimutan kung gaano kahalaga ang vitamin B6 para sa pagpapadala ng signal sa nerbiyos at koordinasyon. Kapag kulang sa B6, ang mga signal na ito ay maaaring maging mabagal o mali ang direksyon na humahantong sa pamamanhid, pangingilig at hindi matatag na paglalakad. Salungat sa popular na paniniwala na ang mga sintomas na ito ay tanda ng pagkasira ng kalamnan na may kaugnayan sa edad, ang hindi magandang pag-inom ng pagkain ay talagang nakakasira sa paggana ng neuromuscular. Isa pang mahalagang tungkulin ng vitamin B6 ay bawasan ang pagkapagod ng kalamnan na dulot ng pamamaga sa pamamagitan ng pag-regulate sa mga nagpapaalab na tugon ng katawan at pagbabawas ng pananakit ng kalamnan. Pinapanatili ng vitamin B12 na mas matatag at nababaluktot ang mga binti. Ang pagpapalakas ng inyong pag-inom ng vitamin B ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba kung nakakaranas kayo ng patuloy na paninigas o mabagal na paggaling mula sa pisikal na aktibidad. Ang pagbuo ng pulang selula ng dugo at paggana ng kalamnan ay parehong nakasalalay sa vitamin B. Ang mga selulang ito ay namamahagi ng oxygen sa buong katawan na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng tibay na kailangan nila para sa matagal na ehersisyo. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring magresulta sa mas mababang antas ng hemoglobin na maaaring pumigil sa inyong mga kalamnan na makatanggap ng oxygen na kailangan nila. Maaari itong humantong sa maagang pagkapagod at pagbaba ng tibay. Kung madalas kayong nakakaramdam ng hindi pangkaraniwang pagod pagkatapos ng maliliit na gawain o maikling paglalakad, maaaring senyales ng inyong katawan na kailangan nyo ng mas maraming sa kabutihang palad, maraming masarap at abot-kayang pagkain na mataas sa mahalagang bitaminang ito. Ang isda tulad ng salmon at tuna, manok, patatas, chickpeas, garbanzos, saging at fortified na mga cereal ay mahusay ding mapagkukunan. Ang inyong antas ng B6 ay maaaring natural na tumaas kung isasama nyo ang mga pagkaing ito sa inyong dieta na magpapabuti sa pagganap ng nerbiyos at kalamnan. Para sa mga taong may restriksyon sa dieta, mahinang pagsipsip ng sustansya o mga problema sa panunaw, maaaring kailanganin ang mga suplemento ng biko upang maabot ang sapat na antas. Ang mga matatanda ay karaniwang nangangailangan ng 1.5 mg para sa mga kababaihan at 1.7 mg para sa mga kalalakihan. Bagamat ang pagkonsumo ng biko sa pamamagitan ng pagkain ay karaniwang ligtas, ang mga suplemento na may mataas na dosis ay dapat inumin ng maingat dahil ang matagal na labis na paggamit ay maaaring magdulot ng pinsala sa nerbiyos.
Ang, ang isang balanseng dieta na mayaman sa mga mapagkukunan ng B6 ay ang pinakasimpleng diskarte upang magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng walang hindi kinakailangang panganib. Ang pinakamahalaga sa lahat, magnesium. Pakinggan po ninyong mabuti. Sa likod ng lahat ng ito, tinitiyak ng magnesium na ang inyong mga kalamnan ay nakakatanggap ng mga signal na kailangan nila para sa pagre-relax at tuloy-tuloy na pag-urong. Ito ay nagsisilbing pangunahing tagapamahala ng aktibidad ng kalamnan, nagtataguyod ng tibay, nagbabawas ng pagkapagod, at pumipigil sa mga pulikat. Isang karaniwan, ngunit kung minsan ay hindi pinapansin na tanda ng kakulangan sa magnesium ay ang restless legs syndrome at madalas na pulikat sa binti sa gabi. Ang hindi inaasahang matinding pulikat sa binti ay karaniwan sa mga nakatatanda lalo na sa gabi at nakakasagabal ito sa pagtulog at paggaling mula sa pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang ito tungkol sa sakit. Ito ay isang indikasyon na ang katawan ay nahihirapang maayos na i-regulate ang pagre-relax ng mga kalamnan. Ang magnesium ay mahalaga para sa mga may tensyonadong kalamnan at hindi makontrol na pag-urong ng kalamnan dahil binabawasan nito ang sobrang aktibong mga impulses ng nerbiyos at pinipigilan ang hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Ngunit ang magnesium ay mahalaga hindi lamang para sa mga kalamnan. Ang densidad ng buto kalusugan at mga kasukasuan ay lahat nakasalalay dito. Bagamat madalas na binibigyang diin ang calcium para sa lakas ng buto, kailangan ang magnesium upang gumana ng maayos ang calcium. Tinutulungan ng mineral na ito na i-regulate ang transportasyon ng calcium, na tinitiyak na ang calcium ay maayos na isinasama sa mga buto sa halip na manatili sa malalambot na tissue kung saan maaari itong magdulot ng paninigas at sakit sa kasukasuan. Ang magnesium ay mahalaga para sa pangkalahatang paggalaw dahil ipinakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na pagkonsumo ng magnesium ay nauugnay sa mas matibay na mga buto at mas mababang panganib ng bali sa mga nakatatanda. Ang mga karaniwang sanhi ng kakulangan sa magnesium ay ang stress, mga gamot, at hindi magandang gawi sa pagkain na mabilis na umuubos ng mineral. Ang mga proton pump inhibitor, diuretic, at ilang gamot sa alta presyon na nagpapababa ng anti ng magnesium ay kabilang sa maraming gamot na ginagamit ng mga nakatatanda. Kapag isinama sa mga dieta na kulang sa mga pagkaing mayaman sa magnesium, nagre-resulta ito sa isang pangkalahatang kakulangan na unti-unting nagpapalala sa lakas tibay at pagiging nababaluktot dahil sila ay mas matanda at kulang sa mga kinakailangang sustansya upang suportahan ang kanilang mga aktibidad. Maraming nakatatanda ang nag-uulat na may mas kaunting tibay, mas maikling distansya sa paglalakad, mas mabagal na pag-akyat sa hagdanan, at pakiramdam na pagod pagkatapos ng mga simpleng gawain. Ang pagpapalit ng mga antas ng magnesium ay maaaring halos agad na mapabuti ang kalusugan ng binti, na maaari ring magpataas ng enerhiya, baligtarin ang pulikat, at ibalik ang kadalian ng paggalaw. Ang mga madahong luntiang gulay, legumes, butil manibuto, at whole grains ay ilan sa mga pinakamasustansyang mapagkukunan ng pagkain. Ang mga pagkain
tulad ng avocado buto ng kalabasa, almond, spinach at black beans ay nag-aalok ng natural na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng buto at kalamnan. Ngunit para sa mga taong hindi nakakakuha ng sapat mula sa pagkain lamang ang mga suplemento ng magnesium, lalo na ang magnesium citrate o magnesium glycinate na mas madaling sinisipsip ng katawan, ay maaaring maging isang magandang alternatibo. Kapansin-pansin kung paano nagbabago ang mga bagay pagkatapos mapunan ang magnesium. Ang mga nakatatanda na dating mabagal at malungkot ay natutuklasan na ang kanilang mga binti ay tumutugon ng may bagong sigla. Ang mga karaniwang tao na may paninigas o pulikat sa kanilang mga kalamnan ay nakakakuha ng ginhawa na nagpapabuti sa kanilang saklaw ng paggalaw at kalidad ng pagtulog. Kahit na ang balanse at koordinasyon ay bumubuti bilang resulta. Ang mahalagang aral mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, ang tunay na aral dito ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng mga bitamina. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa ating sarili ng kapangyarihan na mabuhay ng buo anuman ang ating edad. Ang bawat sustansyang ating tinalakay ay isang maliit na hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating pinakamahalagang yaman, ang ating kalayaan at kalidad ng buhay. Ang pag-aalaga sa ating mga binti ay pag-aalaga sa ating kakayahang maglakad sa parke, makipaglaro sa ating mga apo, bisitahin ang mga kaibigan at manatiling aktibong bahagi ng mundo. Huwag po nating isipin na ang panghihina ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang hamon na maaari nating labanan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagkilos. Magsimula po tayo sa ating mga plato, piliin ang masusustansyang pagkain at huwag matakot na humingi ng tulong sa inyong doktor tungkol sa mga suplemento kung kinakailangan. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, pakipindot naman po ang like button. Malaki po ang naitutulong nito upang makapaghatid pa kami ng mas maraming mahalagang impormasyon sa inyo. Pinahahalagahan po namin ang inyong mga saloobin, kaya't mangyaring ibahagi ang inyong mga katanungan, karanasan o rekomendasyon para sa mga susunod na paksa sa seksyon ng komento sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa aming mga pinakabagong payong pangkalusugan. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Manatiling malusog, manatiling may kaalaman, at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pagkakataon.